Straight to the point. Parihas sila mahigala nga nakahibaw, nga kinahanglan magdali. Ang grupo mga higala sa majority, magdali sila nga mapasar kadtong maong balaod nun. Amendment mahigala sa Senate Rules nga ang usa ka senador bahalagwa siya sa huwanan sa Senado makaparticipate mahigala sa sesyon. Kaysa makaroon na hitabo mahigala kang jinggoy, mahimo sa makaparticipate, tua mahigala sa presuhan o makabuto. Muna nga dinalian gito ang pagpasar sa majority. Kana plangka-plangka pagka-istorya ba? No? Ang sa minority, mingi pa sa kinanglan pa ni moagi og mga proseso, ana. Katlo sa minority, ilap itong paningkamutan nga malangan, aron mga higala nga maabtan nga magawas na ang warrant of arrest. Di kahapon nagawas ang warrant of arrest, di naka-appeal sa jinggoy. Di naka-appeal sa o mag-divide the house kagahapon. O dito tunga na mahigalang minority, kompleto sila. Kaya kung i-discuss, 11-11 na ang buto. No? Mupabor ka o electronic voting or online voting, 11 ang sapikas kay 13 man sila. Wa na mas bato. Plus wa na sa bunggo. Si jinggoy. Di 11 na lang. Inigbutal 11, sapikas po 11. Tabla, why mapasar mga higala nga amendment. Straight to the point. Moto nga katong kang Subiri nga pag-walk out, nga sige nagpasiugda mahigala sa walk out. Dako kay ito nga papel ni Subiri og hero si Subiri ni adto alang sa mga sa grupo sa minority. Sa mga dumadapig sa grupo sa minority, hero si Subiri atong iyang gihimo. Apan sa grupo sa majority, motoy dako mga higala nga problema sab ni Subiri. Mga sukit ti Pabinaw, labi na sa Mindanao area nga balwarte sa mga Duterte. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. Naaritas tunduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan labot sa mga panghitabo kagahapon diri makagalaan sa atong Senado. Ato ning hatagag pagtagad mga kagalaan kay kinini ang medyo na tensyonado ang atong Senate kagahapong adlaw. Mura gini mga higala mga panghitabo sa Senado og teleserye mga kagalaan nga labihan ka tensyonado mga kagalaan matagkaron og unya, no? Og medyo lahi gyud, no, ang mga panghitabo sa tunasod nga kung dunay magtan-aw nato nga mga foreigner o ang ato mga Filipino sa laing nasod nga nagtan-aw nato naunsa naman ning kalakiharon, medyo dako mga higala taga problema dakin mo nang wa mo sinsong Pilipinas. Kaya nga to baunta nga inigumag eleksyon nitingog na mga tao paghuman trabaho sa mo. Paghuman ini kasunod eleksyon mahimo mahigala kay lahi man dito sa gawas nasod magod malambuon nga mga nasod. Why tension dito? Trabaho, malinaon, bisa ka eleksyon, why tension? Naka-observe man ta dito mahigala, mula lang yung wa gani na yung mga placards ay, wa gani na yung mga ipapilit sa daplin. Nya, why mga panya mahigala house to house, walang yun. Sa inana ra ka hapsay, ang ato diri mahigala, og ining eleksyon, medyo tensyonado, grabe ang campaign, after, at least na lang unta, mag-eleksyon, makapahuay ba tagamay, kiba? Nya trabaho sa mga kay layo na po ang sunod eleksyon para mo asinso unta ang atong nasod. Pero wa gyud, way undang mga sukid tig paminaw. Straight to the point. So medyo dako-dako ng katuigan ang nausik aron lang mga higala pag tangtang ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pagsugod gyud ini mahigala kadtong People's Initiative nga dunay gipapirma mga higala mga tao, gisugo to mga congressmen. Nabuking man to mahigala sunod 2023 kay 2022 mo itong eleksyon 2023 gisugda na to mahigala pagkatapusang tuigs 2023 sugod-sugod na nga i-impeach si VP Sara 2024 gisugda ng investigation 2025 mga kagilan doon na yung impeachment case nga na dismiss antod karon 2026 pasilan mahuman makaning terminong Marcos nga mo ito na dangatan aning kalakiha. Dako ang oras nga nagamit mahigala para sa paningkamot gitaon nga matangtang si Vice President Sara Duterte. Murag na focus diha mga kagilaan nga kung buto na hunaon ang Vice President kuan na siya kanabang og sa ligid pa spare tire na siya. Ang impeachment, ang katuyuan sa impeachment, ang
primary gyud nga katuyuan nga matanggal ka sa usa ka posisyon, labi na kung sensitive ng imong gigunitan nga posisyon like president ana, para di na ka makadaot ba sa kon ba operation sa usa ka nasod, usa ka opisina. Kining ato magod kung aton tan-awon medyo dako na kaayo og kwan kana na ang nausik nga oras. Kay kung ang tuyuan ni mga higala og pagtangtang lagi ni Sara, pwede man tong advice ang Sara, resign na lang diha, VP Sara. Ang problema ng Sara magud mga higala kay mapasubo na po siya dahil nga di po siya mo resign kay o mo resign sa tiwason man gyapon ng impeachment. So mapugos gyapon sa depensa. Nganon tiwason man dili mo ituyo nga tanggalon siya kun dili aron di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. So unique ning iyang impeachment. Lahi ni mga higala sa impeachment nga mga cases, sama atong Ombudsman Merceditas Gutierrez, sama atong kumilik kaniadto mga higala, nga pag-resign nila, wa na, hilom na. Pero kining si VP Sara, bisa pag-resign ni, padayon nga pong impeachment, ani. Himuon ang ex-parte hearing. Buti pasabot ba nga, o wa mo, di mo participate, bahala basta padayon, may ganun niya, hukman, aron niya ang tuyo mahigala nga, di nakadagan sa sunod nga eleksyon. Straight to the point. So kung atong tan-awon murag long term dining panan-awng BBM dai nga sagdi lang atong gastuhon ning iyang first term kini primerong termino aron nga mawagtang ni Sara malagmit kuyaw no ug maohon ni mga sugid ni paminaw. Medyo lisod. I hope madaras pa nga pag-ampo mahigala nga di lang maghinakog sa gahom. Eleksyon non lang yun. Pangita lang pamaagi kay mo man nakabutang sa tong konstitusyon. So, mangita lang ang admin o kinsay ilang kandidato gyud. Ila namang gibuhat ang tanan mahigala nga matanggal ni Sara o ako mahigala nagtuo ko nga kini pagka-presidente destiny na. Kung dili destiny si Sara diha, kini kung gibuhat nila tanan karon, batok ni Sara makigalaan. Bugat-bugat na ni oy. Di na ni basta-basta mga sukid di paminaw. So, kung makasurvive si Sara ining ilang gihimo, nagpasabot nga destin gyud siya. Atong ihatag niya gyud na. Kay destin iyan ang destiny mga kigalaan. Straight to the point. Pero kung di sa ka-survive ani, dili para iya ang presidency. Kay kining gibuhat mahigala batong Sara di na lalim oy. Sa ako nang giingon mga kigalaan kadto si Manny Villar gi tirahan tog investigation usa ka hugna lang sa investigation na hagba sa Manny Villar ang iyang rating hagba. Kadto si Gio Marbinay wag ito kaabot ng impeachment dahil kay kato si Gino Mabinay kung taas pa gyapon tong rating ito, impeach gito nila. Pero ni down man ang rating ni Binay, so dili na sa threat sa 2016 election. Wa na impeachment nga mahitabo. Kaya mga tao na discourage na, wa na ganahin ni Binay, gi-expose mahigala nga maoday nito sa Makati na nadutlan to si Binay. Pero kini Sara wa man gibrutli. Unang hugna sa investigation, quadcom gyud. Wa madutli. Sunod mahigala karon, second batch na nay karon sa impeachment. Ang rating ni Sara mahigala mo'y pinakataas. Net satisfaction rating sa tanan nga mga officials gobyerno sa Pilipinas, siya may pinakataas. Si BBM mo ay pinakaubos kaya na negative man siya. Kining ako mahigala, dili ni ingon nga unsa. SWS kini nga survey. Dili ako, dili Sulupil Banyok man nag-survey ana. Social weather station na. Nga ang pinaka dunay net satisfaction rating, pinakataas, ang Vice President. Lope ganun niyang Supreme Court day, Chief Justice. So siya may pinakataas. Unya, ang pinakaubos, BBM. Kaya ibig kay negative 3 na negative 15 naman noon. Nga, kinay mahigala, atong gibasihan ang survey rani sa SWS. Dili ako may nag-survey ana. Dili kami sa DYHP IFM may nag-survey ana. Kana official record na sa social weather stations. Appeal pa ang Pulse Asia. So wa madutli Sara hangtod ron. Nya ni ay impeachment nga nagsingabot. Kuani, mo ni ang katapusang hura. Kung madutlan si Sara ani, unya ma-down niyang rating, wa na effect kumudagan sa mahigala di na gyud. Pasabot nga dili para iya kanang presidency. Pero kung dili ni makaipikto mga kaigalaan ang impeachment para iya gina. So at least klaro ba ang mga tao mga kaigalan makasabot o maklaro nito para nga inikabot sa panahon
Linaw na tadi bitaw in mag-eleksyon day ha, gobot lang gihapon kay di gyapon makuan. No? So ato sports lang kung makasurvive si VP Sara ani, makadagan sa presidente para iya gina. Pero kung di sa kasurvive ini, okay be it. Dili para iya. So kinsa may lain mahigalang ituboy sa mga Duterte, butang tas basti mga kagalan, basig na hinog si basti may para iya nga basti na. Straight to the point. Kana ko ang mga tao, ang simpatya sa mga tao magpadayon gyapon sa mga Duterte, depende na unya. No? Nya ni kahuman anak kung mag-eleksyon na ni kahuman, mulinaw na ta focus sa trabaho. Dayon kasunod na po ni eleksyon usa na pod bag. Kay karon murag way pahuway ang atong tuig dekin. Way pahuway, sigig grabing politika ang away bitaw within sa sulod sa government. Unya ang batakang panginahanglan alang sa mga tao na nakalimtan, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Wa na laing nahimo ba? Kabantay mo kung pangutan-on ka unsa may imong mahinumduman sa administrasyon ni BBM makayon ka iyang gipatangtang iyang vice presidente mao gyud iyang nalanganan. Mao lagi ang nabisihan. Sus Ginoo ko. Ato ning pagtagad mahigala no. Nya unsa man ni nahitabo kagahapon? Sumpay ni tanan. Connected ni tanan kini mga panghitabo. Ato ipadayon ha kaning nahitabo kan Jinggoy gidakop na si Jinggoy kagahapon. Konektado ni tanan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, atong nga balikan mga kagalaan ning atong mga iskutanan ron. Lain-lain og narratives, no? Katong dapig sa minority, dunay dapig sa majority, katong dapig mahigala sa minority, pagka priso mahigalang Jinggoy, moingon to sa mahigala, Merise, kawatan man, ha? Basta kurakot ipriso gina. Katong mahigalang dapig sa majority, moingon pamulitika ra ning tanan. Kay kung panalitan kawat pa ning korupsyon pagyod nya tinuuray nga pagukod sa korupsyon ngano man maapil sa Romualdez. Ngano man maapil na mga congressmen kung maghisgot ta og flood control projects. Mismo gani resibo mahigala pati daghanang kwarta nga na bubo this flood control project mga kagalan pero nahilom. So moingon ang mga tao sad dili ni accountability ilang tuyo. Lahi ni ilang tuyo. Labi na sa giingon ni Jinggoy nga gi-offeran siya nga bugti sa iya mga kaso kung panalitan mubalitok siya ngadto sa minority. Pero wa man so nigawas gyud niyang warrant. Susako nang giingon mahigala atong baruganan ana. Kana nga panggukod sa mga mangawat para nato gukuron gyud na. Pero way pili. Ngano man kay kung pili-pilion nimo sako na lang giingon og mangawat ka mga higala nya di ka sa administration nga habig wa kay kaso mag-encourage sino na. Mag-encourage sa grabing kinawatay pa. Ha? Diha mga higala tanawa. Mga congressmen, pertindaghana mahigala nga mo, linya gyud nito spikas, di gyud magsupak-supak kay mapangitaan kanya ikaw na po yung sunod nga imbestigaron. Labi na doon na kay project sa flood control. Ha? Straight to Kay the kung doon point. na kay project sa flood control niya, kalinya lang kanila, way problema. Kabantay mo? So, ba nitabo kan Jinggoy? So, ang mahitabo ani, nga kini mga higalang pagsabot sa mga tao, ang perception sa mga tao, gukod pamulitika kini. Ang atong tuyo nga kung kinsa unta ang angay diha og tinuod nga investigasyon mga higala sama ning flood control investigation, klaro-klaro. Pero wa man gawas noon man mga higala to mga na-involved. Abot na gutos doorstep sa Malacañang tong kaso mga higala sa flood control pero nahilom. So mo na nga medyo ang perception sa mga tao iyahay og himo og narratives. Unsa may nahitabo kagahapon? Pagawas mga kagalaan sa warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan niadto dayon ang mga taga CIDG pinagi usab ni John Vic Remulla ang DILG secretary dito sa Senate. So mo ni nitabo kagahapon do na pay panaglantugi ay gamay nila ni Alan Peter Cayetano pag-serve na sa warrant of arrest si Jinggoy ato sa paminawon kasamang names.
Ano tabo gapon kani kani. Nasa ni audio. We are ready. We're going to walk it out. Right sorry. Sorry. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. It's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na kanina. Pumayag ka na right outside the door. Right outside the door. So mo ang pagbasa sa Miranda Doctrine. Sir, you have a warrant of arrest issued by Sandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson of Association. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang yung sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang naayon sa iyong nakita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po pa ng mga karapatan nyo sa rin na unawaan. Okay. Human gibasahan sa Miranda Doctrine. Ilakaw sila mga kagalaan kay maghimo ni og press briefing si Jinggoy Estrada mga higala. Okay. So mo ning gahapon si Junvic Remulla may nangu from Elevator, yung ano lang ha, arresting ko ano lang. okay, so mo ning hitabo ang mga sukit ni paminaw kagahapong adlaw. Nya human na nag-press briefing si Jinggoy Estrada mga kagalan before ni gawas na nga hingpit dito sa Senado ato paminaw nang iyang press briefing kagahapong adlaw. Okay. Okay, sige atong paminawon para atong maanalisar og dugang mahigala. Okay dong. Kini sige. Receipt of the warrant of arrest issued Sugod ni dong, pagsugod ni ato against isugod me ko no. by the 5th Division. Sige kana. Quiet, guys. Quiet, please. Magandang hapon sa inyo lahat. Okay kana. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli
ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, Okay, post dong. Kini-kining porsyon na medyo dako-dako na yung expose mahigala ni Jinggoy Estrada makigalaan nga kadaghan siya nga giagni kadaghan sa giagni pagbalhin mahigala aron nga ibasura niya mga kaso. Pwede na maliwayan nimo gamay dong. Kini dako-dako ni nga portion. Sige, irawayan ko no gamay dong names. Kaning portion na ginadapita. Okay. ang independent majority Sige. block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay, mao ni may gala si Senator Jinggoy Estrada makailaan sa iyang press conference kagahapong adlaw, press briefing kagahapong adlaw. Og unya miingon siya nga mo surrender siya ngadto sa CIDG. Now, unsa may effect aning kang Jinggoy nga pagdakop? Mahimo ba ni mahigala nga makapahadlok sa uban nga mga senador nga simple lang kayo aron nga di mo magka-problema, abalhin lang mo sa minority. Wa na problema. So malagmit mahadlok sila or makapaisog ni. Kay wa man mahadlok Jinggoy, ako lang ang tubangon ni. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Okay, alata may galas tunduga mga isgutanan. Ipabati tayo sa kadali tong kandong before to dawaton sa Pulauro katong papanggawas na bitaw sa Senate. Papanggawas human sa press briefing ni Jinggoy. Unya nang gawas sa Senate. Unya dayon nagpa-press kon to si John Vic Remulla. Amo na mo ni mahigala ang matter of procedure man kuno no. Nga dunay warrant of arrest nga gawas gikan Sandigan Bayan. Ang usa nga kaso last Friday bailable to. No, gamay-gamay to nga kaso so pwede magkapiyansa. But kining plunder case, why piyansa ni? Why recommended nga band?
So, dili sa makapost og bail. So, muna nga priso gyud si Jinggoy mga sugid paminaw while pending ang kaso. It doesn't mean ha nga sad-an na siya because undergo pa man og trial. But while the case is pending, kung non-bailable ang offense, nagpasabot na nga tuwa ka, priso ka. Unless kung mo file sa motion for bail, depende na po na, hiringo na, kung ang evidence of the prosecution is not so strong na makagawa siya. While pending ang kaso, mo man ay problema ginandapita mga sukid tig paminaw. So, katong papanggawas na nila human sa press briefing ni Jinggoy dong, asa man to sa Senate dong. Mo ni nahitabo mga kagila, no? Sige, gamay lang ha, kani mo na ni. So at least naa si Marcolita ni kuyog niya, si Cayetano, giubanan siya, ilang mga kaubanan sa Senate. Hasta ganun sa Amy Marcos ni Kwansad, simpatiya nila ni Jinggoy. So, nanay sa audio dong. Kuha ko na audio. Okay, gamay lang ha. Muna yung pagpanggawas sa Senate mahigala, premises sa Senate, no? Kinihitabu'a kagahapon. Kani. So, si Marcolita, mga inaa, tapan niya na si Amy, diapon sa likod mahigala si Alan Peter Cayetano. Okay. Okay. Okay, mo na yung papanggawas na nila mga kagalaan. Gamay lang, kay marod na mute siguro ni atong kwan. Nilag pa mahigala ang atong computer gamay. So mo na yung hitabuan o kagahapon, nya gikan diri sa Senate, siyempre kay ang nag-issue og warrant mahigala mauman ang Sandigan Bayan. So nangadto sila sa Sandigan Bayan, unya dayon adto sa sa IDG may nag-facilitate ani niining maong pagbasa na niya sa arrest warrant, no? Okay, so morning niya kalakiha may gala kagahapon diri sa Senate na unsa man ning kalakiha mga sugid paminaw, no? Mao ni ang Senate sa Pilipinas. So duha ang kuan niya, duha ang mga narrative sa mingon nga may rese ito dakpan. Ang uban po may gala dakop kay di naman sa majority. Majority black man. Kaya na minority pa, why dakop? Mo na karon ang minority, wa gyoy touch sa gamay. So medyo inana mahigala ang nagkadaiyang mga perceptions og naratibo niining duha ka mga grupo mga sugid tig paminaw. Mo ni natabo kagahapon didto sa hawanan or didto mahigala sa premises sa Senate. Asa man to doon nato mga pictures ato nga naa sa sulod sa kinan. Unya murag gitaparan sa ni Cayetano ganidong, no? Na ato pod. Ato kunon tagag pagtagad mahigala. Nato yung mga kuan dito. So kuyugan gyud siya sa iya mga kaubanan sa majority group. Mo na nga ilang kuyugan Jinggoy hangtod mahigala nga nada na dito sa presuhan, kuyugan gyud nila sa majority mo nang wine hitabong sesyon kagahapon tungod ining tandog nga hitabo mahigala diri sa may Senado, no? Kagahapong adlaw. Okay mo ni ang gisakyan mga sukid paminaw mo ni so mo ni si Jinggoy nga ni kwan nangablig bintana o ni kaway-kaway siyang kamot mga sukid paminaw. Sakay siya sa SUV nagisundan ini mga sakyanan may gala sa CIDG gieskortan mga kagalaan kining kalakiha. Okay. So moto ang mga panghitabo sa Senate nya dito sa Sandigan Bayan. Doon natin mga video pagabot sa Sandigan Bayan dong names mo na ni. Asa dito pa na sa Senate. Sa Sandigan Bayan, asa naman to? Okay. Sige, Sandigan Bayan ang sunod, no? Okay. Unya atong paminawon po niya totoo ang press conference, press briefing ni John Vic Remulla mga kagalaan para ma-present po na to ang side ni John Vic. Gani.
Ano yung pag-abot ni Jinggoy sa Sandigan Bayan? Okay, so may sunod nga mga panghitabuan ni Dong. Napatay laing mga video before na to i-play si John Vic Remulla atol po sa iyang press briefing. Okay, so manang hitabo ang mga kigalaan. Gahapon daw mo na ni. Asa man ni Sandigan Bayan gapon ni day? Okay. Mga CIDG nga mga personnel ni sila. Mano na yung mga paitabo kaghapon, mga eksina. Ano yung pag-abot Jinggoy? Senator, message na po sa supporters nyo. Senator Jinggoy. Halo ba? Susunod kami. Message na po natin. Yung abogado nyo. Sir, kamusta pakiramdam, sir? Sir, message lang po natin, sir, sa supporters natin, sir. Sir, reaction sabi po ni DILG Secretary, you were arrested daw po, sir. Nag-surrender, sir. You were arrested daw. Sir, any reaction on that, sir? Sir, may receipt clarification. Sir, did you surrender or were you arrested, sir? Muna ni mahigala kagabi eh. Okay, so muna mga panghitabo mga kagalaan. Kasama ang iba pang mga tauhan ng siya. Okay, standby ha. So, ang atong magkumpara na mahigala, ang katong speech Jinggoy ganina, nga atong gi-present na, ang iyang narrative mga kagalaan nga, mauna, iyang atubangon kini mong kaso. In fact, ingon siya kana iyang sweldo mahigala sa Senado, iyang gi-put on hold para pagsiguro ang katauhan mga kagalaan makaingon nga wa gyud siya maghuna-hunaan ng kwarta mahigala gikan sa kaban ng bayan. Ug unya, humani ana mingon siya nga I will voluntarily surrender ngadto sa CIDG. So ang iyang narrative nga surrender siya. Pero ang kang John Vic Remulla lahi man ang kang John Vic day. Kay gidakop man gid siya, ha? Straight to the So point. duhanay ka mga narrative sa mga kailan kung si Jinggoy pasultiyon surrender siya. Na naman ang warrant of arrest gikan Sandigan Bayan. So ang iya mahigala nga ni surrender siya base sa press briefing. Pero si John Vic Remulla mga kailan niingon nga gidakop gyud. Wa mo surrender. Doon naman ay kalainan gyud mga higalang implications kung voluntary surrender o kanang gidakop ka. So kang Jinggoy mahigala voluntary surrender siya mo yang gi-announce. Pwede to balikan kay Jinggoy daw niya atong katong kang Jinggoy ingon sa voluntary surrender nya dayon atong itapad ang kang John Vic pod nga press briefing. Sige, atong balikan ko tong kang Jinggoy nga pamahayag. Banaon ta na tumuro nato dapit sa may tunga-tunga baka to. Sige. Sige lang dong, kanila dong ato lang i-forward gamay siguro. Okay. Tumo niya pamahayag Jinggoy ha. Magandang hapon, warrant of arrest issued. Magandang hapon sa inyo lahat. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga
bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Okay, pause. So, kini mga higala nga expose mo lag, kuan ni nga expose ako, tinuod ni Gisultin Jinggoy, nga kadaghan siyang matawag to gi-offeran, nga mabalhin lang ka sa minority block, wa na kay problema. Pero wa siya mga higala matarog ni ana, mga sukitig papinaw, mo ni Gisultin Jinggoy. Kana, sa iya ng side Unya sa iyang side sa ingon sa mo voluntaryo siya pag surrender sa CIDG. At tiwason gamay ka totoo lang humanamang sa pipila ka pahinumdom. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.